Mapayapang araw po, masaganang araw. At napakagandang araw po. Kumusta po kayo? Ang inyong brother Nico Cruz po ito. Bago po ang lahat, tandaan po natin, God is forever in control. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig. Ano po ang take home po ninyo nung episode 9 at saka episode 10? Ang episode 9 ay tuloy-tuloy kitang tinatawag upang lumapit sa akin. At episode 10, ako ay Diyos na nagpapagaling. Kung hindi ka pa magaling, ano man ang problema mo, ang kasakitan mo, at wala ka man trabaho, ano man ang kakulangan yan, wala ka kasi hindi mo hiningi. Nasusulat sa Santiago 4:2. Dasalin na po agad natin ng Holy Spirit bago natin simulan ng episode 11 na napakaganda. Ang title po, ang aking espiritu ay pumupuno sa iyo ng kagalakan at kapayapaan. Yan ang mensahe ni Lord Jesus Christ sa book, awesome book ni Sarah Young, Enjoying Peace in His Presence. Jesus calling po. Itaas po natin ang mga kamay kung may tataas nyo yung dalawa, kung isa lang, ano man ang active participation ninyo, ipikit ang mga mata dahil ang active participation ay dramatically affects your success consciousness, your winning consciousness, your pagiging obedient consciousness sa Panginoon, at your noble means marangal na kaisipan consciousness. Amen. Holy Spirit, I accept your invitation to love your words, to embrace your words, and to walk in total obedience to your words in Jesus' name. Amen. Salamat po sa active participation nyo, mga kapanalig. Para sa Diyos po yan, hindi po para sa akin. Pero pinasasalamatan ko po kayo dahil patuloy nyo kong sinasamahan sa paglago espiritual. Ano po ang scriptures for today's episode 11 sa libro ni Sarah Young? Ang aking espiritu ay pumupuno sa iyo, sa atin lahat, ang ibig sabihin niya, ng kagalakan at kapayapaan. Sinong may ayaw ng kagalakan? Sinong may ayaw ng kapayapaan? Di po ba wala? Lahat ay gusto natin ng kagalakan at kapayapaan, especially kapayapaan ng ating isip, ng ating kalooban, ng ating relasyon sa Diyos at relasyon sa mga tao, pati sa relasyon sa ating trabaho. Di po ba? Kailangan po natin yan. Pag mapayapang mundo ay talagang punong-puno ng pagmamahal, punong-puno ng pagpapatawad at punong-puno ng mahabag at humility, punong-puno po ng humility. At mga tao ay mabuti sa isip, yes, maging mabuti sa isip at maging mabait sa gawa. At yung dalawa na kambal yan. Kung mabuti ang isip mo, mabait ang gawain mo. Amen. Nasa 1 Kings chapter 8 verse 23 ang una kong babasahin sa inyo sa New King James Version na mayroong 800 lessons galing kay pastor or dating pastor na si John C. Maxwell. 800 lessons, the John C. Maxwell Leadership Bible. 800 lessons sa Bible ng New King James Version na mayroong John C. Maxwell. So napakagandang basahin po ito. Tulong po, madali mo maunawa ng Bible na binabasa mo, salita ng Diyos, lalo na pag hiningi mo ang tulong ni Holy Spirit at ng mga paliwanag ni John C. Maxwell. Ito na po ang verse 23 sa 1 Kings chapter 8. It says, "And he said,
Lord God of Israel. There is no God in heaven above or on earth below like you, who keep your covenant and mercy with your servants who walk before you with all their hearts. Wow! Papuri sa Panginoon. Nasa Galatians chapter 5 verse 22-23. Fruit of the Spirit po yan. Galatians chapter 5 verse 22 hanggang 23. It says, kasama po sa episode 11, August 21. Libro ni Sarah Young. It says here, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such there is no law. Sabi, against such there is no law. Ang sulat ni San Pablo sa mga tao sa Galatians. Amen. Ito po ang episode 11. Basahin na po natin. Nasamahan niyo po ko sa wikang Ingles at susubukan nating itagalog na may kasamang pagninilay, pagsasabuhay sa tulong ng banal na Espiritu at para sa grasya ng Panginoong Hesus Kristo. Unang talata po, wait with me for a while. I have much to tell you. You are walking along the path ay landas I have chosen for you. It is both a privilege, past tense po, ibinigay ng pribilehiyo, ibig sabihin, and a perilous way, perilous ay delikado, experiencing my glorious presence and heralding that reality to others. Ang heralding po ay pagbabalita. Sometimes you feel presumptuous. Sometimes you feel presumptuous to be carrying out such as an assignment. Ang presumptuous ay mapangahas. Ang Tagalog po niya ayon po sa Google. Next na talata, do not worry about other people think of you. Tutugtungan natin mamaya yan sa tulong ng Banal na Espiritu. The work I am doing in you is hidden at first, but eventually blossom, sumisibol ang blossom, will burst, pagputok, sasambulat, sumambulat ng pasulong. Blossoms will burst forth and abundant fruit will be born. Pananawagan ni Lord Jesus, stay on the path of life with me. With me, sabi niya, with me. So, 3 beses ko nang inulit ko yan para manood sa atin. Ito pang direktang sinasabi sa iyo, sa akin, sa atin lahat ni Lord Jesus, trust me wholeheartedly, letting my spirit fill you with joy and peace. Unang talata po, wait po with me for a while. Magantay ka, anak. For a while means hindi sinabing sandali, hindi masasabing kung kailan, hanggang kailan ang pag-aantay mo. Pero kailangan magantay, yun ang utos ni Lord Jesus Christ. Antayin mo ko, anak, nang may ibig sabihin niya na may pagtitiwala, may pagmamahal, may pagsunod sa akin, na ang dinadaanan mo ay daanan ko. So, yun ang ibig sabihin, tingin ko. So, pagka tayo ay
laging sa daan ng Panginoon. Anong mangyayari po sa atin? Anong mangyayari pag tayo nagtitiwala, nag-aantay sa sagot ng ating mga dinadasal? Dahil tatlo lang ang isasagot ng Panginoon. Ano po yan? Yes. Yes ako sa iyong dasal, anak. Sabi ni Lord Jesus Christ, hindi. Or wait. Or mag-antay ka. So pagka hindi ang sagot at mag-antay ka, matuwa ka. Yan ang preaching ni Pastor Ed Lapis na pinaniniwalaan ko, kaya ako binabahagi sa inyo at sinasa buhay ko din. Pagka hindi natupad yung gusto kong mangyari sa plano ko, sa trabaho, sa personal ko, ay tinuturing ko yan na hindi muna, hindi, or magantay ka, Nico. Pag tayo nagantay, pag tayo rumispeto na hindi ang sagot ng Panginoon, the best po, the best na the best ang darating. Dahil kung sabi ko nga sa analogy, kung humingi ka ng piso sa Panginoon, baka bigyan ka niya ng 10,000 piso. Dahil ang paraan niya, hindi natin paraan. Ang numero niya, pag-aari niya ang buong universe na tumatakbo perfectly. At binigyan niya tayo ng isip. Tayo ay katiting lamang sa mundo, sa universe, pero binibigyan tayo ng halaga, binigyan tayo ng free will, binigyan kasi tayo ng isip, so hindi tayo ginawang robot. At pinadala pa niya ang kanyang anak para interpret ang 10 utos na iniutos niya kay Moses, na dinagdagan ng mga Pariseo sa Duceo ng daan-daan na idinagdag, na napakapahirap na. Ang Sabat ay ginawa para sa tao, hindi Sabat ay para sa tao. So, yun ang sabi ni Lord Jesus Christ. Ang Sabat po, sa paliwanag ni Pastor Ed Lapis, dahil ang Panginoon, after niya magtrabaho ng 6 days, ang ikapitong araw ay nagpahinga siya. Ang Sabat ay utos ng Panginoon na ibinaba kay Moses para sa mga employer. Kasi pag hindi inatasan ng mga employer, ay magtatrabaho pa rin yung kanilang mga servants, mga empleyado. So pag pinagpahinga ang employer, pahinga din, automatic dapat nakalugod-lugod sa Diyos ang pagpapahinga. Hindi igagapos ka sa Sabbath law. So, kailangan tayong magantay, magtiwala ng todo sa Panginoon, at gawin natin ang ating parte, pagbabasa ng Bible, pagiging conscious, awareness, yan yung mga yan. Life is all about awareness. Sabi ni Robert Russell. Opo, si Robert A as in Apple, Russell, ay sinabi niyang life is all about awareness. So, anong ibig sabihin doon sa ang buhay is all about maging aware ka na ikaw ay alam mo ang dapat nangyayari. Kasi pagka lumilipad ang isip mo, anong nangyayari? Hindi natin alam ang ating ginagawa. Nangyayari ba sa inyo? Naitapon nyo yung gunting sa basurahan? Naitapon nyo yung good thing? Good, ibig sabihin ay gagamitin nyo pa, pero naitapon nyo sa basurahan? Naipatong nyo ang cellphone nyo sa ganito? Tapos hindi mo na alam? So, hindi ka kasi aware. Kulang sa awareness. Live to the now moment ay gamot yan na sa paglipad mo ng kaisipan. Ang pagdaan mo sa isang rota, kung ikaw ay driver, ikaw ay na mayroong sasakyan na pauwi palabas ng iyong galing sa trabaho, and then kung pupunta ka sa trabaho mo, kung isa lang lagi ang dinadaanan mo, para ka nang nakapilot na nakaprogram na yung isip mo. So minumungkahi para maging aware ka, dumaan ka pa sa ibang daanan, halimbawa back alley, kung merong safe na back alley, at huminto ka sa farm highway ng safe kung natatanaw mong maganda ang tanawin, o kaya gusto mong lumanghap ng hangin. Kung inaantok ka, ay pull over ka sa isang safe na lugar, spot, and then umiglip ka kasi nga kailangan mong ang antok, ang gamot lang dyan ay pagtulog. So
Mahal mo ang sarili mo, mahal mo rin ang kapwa mo kung hindi mo pinipilit na mag-drive na ikaw na ay inaantok. Pag sinabi ng katawan ay pagod na, nauuhaw, ay uminom ng tubig. Tubig ang pinaka the best na inumin, hindi po drink, sabi ni Dr. Willie Ong. So pagkapagod, magpahinga dahil ang pagtatrabaho ay giving and then ang resting ay receiving. Kailangan daw magkasama yung dalawa na yan, working and resting. Sa libro ni Dr. Mike Murdock sa The 58 Leadership Secrets ni Lord Jesus Christ. Tinalakay po natin yan nasa Spotify. 58 days kasi one leadership a day. And then yung 100 prayers na pangalawa nating tinalakay bago itong episode kay Sarah Young nasa Spotify po, prayer number 1 to prayer number 87. Nick Cruz, hanapin nyo lamang ang Nick Cruz. Ibahagi kung nakatulong sa inyo. At maging respectful. Kung ayaw po ninyo ng mensahe, maging respectful po. At magbigay tayo ng magandang pananaw. Kung hindi ayaw mo dun sa mensahe, huwag ka na lang kumibo. Kaysa ka namang thumbs down. So, pagka nag-thumbs down ka, kapatid, balang araw, mayroon din magta-thumbs down sa'yo. Hindi ibig sabihin na in negative way ang mensahe ko, kundi like attracts like. Dahil anuman ang itinanim mo ay negatibo, imposibleng positibo ang ani mo. Kung positibo ang tinanim mo, na may takot sa Diyos, may pagmamahal sa Diyos, ay positibo din ang bunga. At the law of cause and effect ay madalas nating binabanggit yan dahil yan ay nanay ng mga batas ng universe. Ang law of cause ay nasa isip, inisip, nasa mind po yan dahil ang mind ay movement, galaw ng galaw ang isip. Sinasabi ng mga eksperto, 20 mil hanggang 30 mil kada araw ang lumilipad, pumapasok sa iyong isipan. Ang iyong mind ay isang broadcasting station. Bino-broadcast niya. Nakakasagap siya or sumasagap siya. And then creative imagination ay yung receiving station. So dalawa po yan. Broadcasting, through and through. Ibig sabihin, labas-pasok. Sabi ni Bob Proctor, ang iyong mind, uma-attract yan ng positive, negative. Depende sa estasyong iyong paglalaanan ng oras. Kung gusto mo ng istasyon ng kapayapaan, doon ka sa istasyon ng kapayapaan. Huwag kang pumunta sa istasyon ng kaguluhan. Ibig sabihin dyan, ang analogy niyan, kung gusto mo ng love songs, pumunta ka sa radio station ng love songs, hindi doon sa rock. Kung gusto mo ng rock, and then ang pinihit mo sa iyong radyo ay love songs, hindi mo mapapasa yung rock songs. Di po ba? So, yun ang analogy. So, and yung pangalawa na law of effect ay conditions. Kung ano man ang kinakaharap mo, maligaya ka, malungkot ka, mayaman ka, or mahirap ka, malusog ka, or marami kang sakit, yan po ay kondisyon na galing sa cause. Cause na galing sa isip mo, sa iyong sariling isip, your mind. Kaya nga, inaayunan yan ng Stoicism, Stoic philosophers, lalo sila Marcus Aurelius at nila Epictetus. Ang the best na quote ni Epictetus na sinasabuhay ko rin na madalas kong i-share sa inyo, hindi importante ang nangyari. Ang gagawin mo ay mas mahalaga sa nangyari. So, it's not what happens, it is what you do about it. It is how you react to it. Ang sinasabi ni Epictetus. Kung kinat ka sa daan, hindi yan yung mahalaga. Ang mahalaga yung gagawin mo dun sa nangyaring kinat ka. Ibig sabihin, huwag kang gumanti na i-bless mo pa yung tao na yun dahil kinat ka, hindi naman niya pinalano yun. Meron lang siyang iniisip, wala sa isip niya. At lumilipad ang kanyang isip, malay mo nagmamadali, malay mo ang kanyang mahal sa buhay nasa ospital, kaya minamadali niya na ang pagpunta sa ospital.
or may tawag ng kalikasan, di ba? So, yan yung mga iniisip natin dapat na hindi ka talaga sasadyain ng kapwa mo. Nasa iyo. Sabi ni Mahatma Gandhi, kung pahihintulutan mo lamang ang mga ibang tao na nananakit sa iyo, ay yun ang desisyon mo. So, kung hindi mo rin pahihintulutan, nasa iyo. Kaya nasa iyo ang pag-digest. Change the way you look at things and the way you look at ano pong kasunod? Change. Palitan mo lang ang pananaw mo at ang pananaw mo ngayon na negatibo, mapapalitan yan ng positibo kung papalitan mo. Nasa iyo, sabi ni Dr. Wayne Dyer. Mayroon akong napakagandang at maraming sasabihin sa iyo. Sabi niyo, I have much to tell you, sabi ni Lord Jesus Christ dito sa next na talata na ating pinag-aaralan or dinidiscuss. Ano yun? Yung mga dapat na marami siyang sasabihin. Siya ay si Lord Jesus Christ na marami siyang sasabihin sa atin sa kabutihan ng Diyos. Na mahal niya tayo. Na hindi niya tayo pababayaan. Na lahat ng pangangailangan natin na alam niya at ibibigay niya. At na ibulong natin, gusto niya ibulong natin ng kanyang pangalan. Na siya lang ang i-recognize nating Diyos. At nangangako siya na I am with you to the end of age. Hindi the end of the earth. The end of age. Kasi may kanya-kanyang panahon po yan. Hindi po ba? So, hindi tayo pababayaan ng ating Lord Jesus Christ. Dahil super mahal na mahal niya tayo. Paulit-ulit na nating sinasabi to dahil para manuot sa atin mga kapanalig. Amen? Ikaw ay naglalakad ngayon sa landas ng pinili ko para sa iyo. Ikaw ay lumalandas ngayon sa landas na ako ang pumili para sa iyo, anak. Wow! Kung susundin lang natin ang landas na tinatawag sa atin, which is landas ng pagmamahal, pagditiwala, at pagpapalaki pa ng paghingi pa ng pagtaas ng pananalig, at na i-move mo ang mountains. Ang mountains ay represents problems. Ano man ang problems na yan, na malaking bundok. Kasi nung araw nga sa ancient time, ay may mga bundok na balakid sa daanan. So kung nakaharang yung sa daan, hindi sila makakadaan. So iikot sila. Masyerte tayo, fully developed na ang ating lugar. Kung mayroong mga rivers na ating tatawiran, na mayroong mahabang bridge to lie, yan ay dahil pinuno tayo ng Panginoon ng pag-iisip, ng pag-i-innovate, paggawa, because life is pro-creations or co-creation, sabi ni Dr. Joe Vitale. Ang buhay ay tinawag din tayo rin ay gumawa, kumilos, maging produktibo. Busy tayo, pero dapat ang pagka-busy po natin ay busy sa production. Mayroong kinahihinatnan, hindi tayo nagsasayang lang ng oras. Kung lagi tayong nanonood ng TV, ng mga YouTube channels, ano man yan, sabi ni Jim Rohn, napakamahal niyan. Bakit napakamahal na manood ng TV? Ay, tignan mo sabi ni Jim Rohn, sabi dun sa kapitbahay, magkano bili mo sa TV mo? Let's say, $500 nung araw. Oh, mahal na yun nung araw. Okay, 500. And then, magkano ang kada oras mo? Ay, sumasahod ako ng $10. Let's say, $10. Ilang oras kang nanonood? Pati ba yun? Kailangan? Yes. Kaya ilang oras ka nanonood isang araw? Sa mga negative news, nanonood ako. At mga ibang mga pinanunuran ko ay 3 oras. Oh, 3 oras. So, 3 oras, 3 hours times $10 ay $30 a day ang kinukonsume mo. Oh, sabi nung kapitbahay ni Jim Rohn. Talaga? And then, i-times mo yan, times 7 days, and then times
30 or 31 days or times 365 days. Magkano? Kaya napakamahal ang mag-aksaya ng panahon. Ang panahon, ang time, ay hindi mo kayang i-deposito yan. At ang manage the activities of your time, yan ang payo ni Bob Proctor. You cannot manage time, sabi niya, dahil sa iba, sinasabi, manage your time, time management, yung mga ganun. Pero manage your activities by writing it down. And then, maging masipag ka na gawin yun. Kailangan may deadline. Halimbawa, itong daily podcast na ginagawa ko to before or after 8. Kailangan tapos na ako ng before 9 a.m. And then meron na akong mga ibang gagawin, pagbabasa, pag-journal, pagpaplano, at mga importanteng emails. Ginagawa ko na rin yan sa umaga kung kinakailangan. Sa idle time ko na halimbawa nakapagbasa na ako ng Bible, at habang nagwa-warm up ako sa exercise ay inuuna ko na yung mga dapat unahin na hindi dapat makaligtaan sa pamamagitan ng managing our time. So yan ang mga dapat na gawin natin na sumunod tayo sa Panginoon dahil siya ang pumili ng landas ng para sa atin, para sa iyo, para sa atin lahat mga kapatid. At ito ay parehong pribilehyo or perilous way or delikadong daan. At dinadanas mo, sabi niya, may glorious ang aking gloryang presensya na kung hindi mo ito nasusunod ay heralding ay pagbabalita sa iyo or pagbabalita natin sa ating mga kapwa. Kaya positibo lang dapat ang ating ibalita. Si Aristotle minsan hangos na hangos yung kakilala niya. Sabi niya, Aristotle, malayo pa. Sinasabi ng pangalan niya, ano yun? Meron ako ibabalita sa iyo. Sabi ni Aristotle, teka, ano yung ibabalita mo? Positibo o negatibo? Negatibo. Sigurado ka ba? Hindi sigurado. Ay, tinatanggihan ko yung alok mong ibalita sa akin. So, pwede tayong tumanggi. Or pwede tayong mag-excuse ng in respectful way kung alam mo ng chismis ang sasabihin sa'yo ng kapwa mo, negatibo. Ahawaan ka niya, kapatid. Kaya dapat maingat tayong wag mahawaan kasi ang mga chismis ay epidemic din po yan. At hindi kinalulugdan ng Diyos ang chismis. At hindi dapat tayong matuwa kung dumaranas ng mga grabing pagdurusa o mga masalimot na pinagdadaanan ng mga kaaway natin. Dahil hindi kinalulugdan ng Diyos yan. Kung umaasa kang maparusahan ng Diyos yung gumawa ng mali sa iyo at kinatutuwa mo, baka hindi na parusahan ng Panginoon. Sabi ng mga ngaral yan, siya na si King Solomon, hindi po ako nagsasabi. And sabi niya, may babalita, heralding the reality to others. So, yung ibalita mo ang realidad sa mga kapwa mo. Ang realidad ay mahal na mahal tayo ng Diyos. Ang realidad ay bumubuti ang mundo. Ang realidad ay mayroong langit. Ang realidad ay masagana ang buhay. Sa Pangasinan, Inawa ay masagana. And then gawat ay taghirap. So iwasan natin ang gawat na salita, mga taghirap na salita. Bumaybay tayo sa gusto nating baybaying mabuting daan. At daan ni Lord Jesus Christ, daan ng kagalakan at kapayapaan. Amen. Minsan, sabi ni Lord Jesus Christ, nararamdaman mo ang mapangahas na pagdadala mo ng mga bagay, ng mga assignment na gusto mong gawin. Pero sa sarili mo lang nakakayanan ka umaasa.
Nalilimutan mo na ang Panginoon. Kaya nga sabi sa Proverbs 3:5 do not lean on your own understanding. Huwag kang magtiwala lang sa sarili mong kakayanan. Trust in the Lord dapat ang gawin natin. At humingi lagi ng tulong. Magtanong sa Panginoon, ito ba ang gagawin ko ay kalooban mo, kagustuhan mo? Ang pagtatanong sa Panginoon nung bago tayo matulog ng did I serve you well today? And then sa umaga, what do you want me to do today? Yan ang mga bagay na dapat nating gawin. It's a habit. Because a habit, tayo ay mga tao ay tagagawa tayo ng mga habit, good or bad. First, we make our habit or we create our habit, sabi ni Jim Kwik, and then our habit creates us. Una, gagawin natin ang ating habits. Sa ayaw at gusto mo kapatid, meron kang habit sa pag-iisip. Ang thinking or thoughts ay habits po yan. Kaya sana nga na i-direct natin ang ating isipan, nakukontrol natin ang ating emosyon, at napapractice natin ang dichotomy of control, which is control the controllable, at panatilihin ang kabutihan ng isip, which is napakagandang inspirasyon sa fruit of the Spirit na kasama po sa scriptures for today at iba pang mga kaaya-aya sa Diyos. Do not worry, sabi ng Panginoon. No? Kung meron kang nababagabag ka sa iyong tinatahak na landas ngayon, sa iyong pinagdadaanan, huwag kang mag-alala, anak, sabi niya, about doon sa mga sasabihin ng mga ibang tao. Ang the fear of criticism ay matalik na kalaban ng tao na binanggit ni Andrew Carnegie at Napoleon Hill sa mga libro nila, particular ang The Mental Dynamite book at classic book na Think and Grow Rich. The fear of criticism, kaya ayaw na nating kumilos dahil nahihiya tayo, ayaw natin. Nag-aalala tayo sa mga sasabihin ng ibang tao. Hindi po, sa palagay ko, hindi po mahalaga ang sasabihin ng ibang tao. Lalo na kung mabuti ang pinaplano mo na itong kagaya ng ginagawa natin. Nagpa-podcast tayo para sa Panginoon. Kahit hindi po i-like ng mga ibang tao, ay hindi po mahalaga yun. Ang mahalaga ay yung opinion ng Panginoon. At ang mahalaga ay nagtatrabaho ka para sa Diyos. Makakasurvive ka ng mabuti kahit ayaw ng ibang tao ang iyong ginagawa. Basta mahalagang ibinibigay mo ang kredito sa Panginoon, nagtitiwala ka sa Panginoon, siya lang ang Diyos mo, you let God to be the God of your life, to be the only God of your life, ay ang Diyos ay mapapasa atin. Kakampi natin ang Diyos at kung alam natin na gusto niyang labanan ang mga laban natin, kung pahihintulutan natin siya na hindi natin susuluin ang laban. Yan ang problema, sinusulo natin ang laban, nag-aalala tayo sa mga sasabihin ng iba, ano na lang ang sasabihin ng ibang tao, yung mga ganong kaisipan na namana din natin sa ating mga ninuno. Hindi rin kasi alam ng ating mga ninuno yan, kaya wag natin sisihin ang mga ninuno natin kung ganon ang naging pagpapalaki sa atin, upbringing sa atin. Mayroon pang oras pa na tayo magbago ng pananaw. Change the way you look at things and the way you look at change. Ang trabaho na ginagawa ko ngayon ay nakatago sa unang, at first sabi niya, nakatago ito sa una na lihim kung tinatrabaho ang para sa iyo, anak. But eventually, pero sabi niya, ay malalaman mo din, blossom, sisibol din, at puputok din, sasambulat din ng pasulong, hindi po patras, ng pasulong ng mga abundant na prutas, ng mga oportunidad, ng mga promotion,
ang pag-akyat ng inyong sales sa inyong kumpanya ay isisilang yan, sabi ni Lord Jesus Christ. Ay isisilang yan. Ang pinagagawa niyang parte natin ay ito. Stay on the path of life with me. Manatili ka lamang sa landas ng buhay kasama ko. Wow. Anong ibig sabihin po dyan sa mensahe niyan ni Lord Jesus Christ? Manatili ka sa landas ng buhay mo kasama ako. So pagtitiwala po yan. Parang sinasabi sa Hebrews 11:1, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Hindi mo nakikita, pero nararamdaman mo ang pananampalataya mo. Pag nanampalataya ka sa Panginoon, ay mararamdaman mo. Di po ba? So, ang mga dasal ng mga unang mga disipulo ni Kristo, lalo nung umalis na siya, bumalik na siya sa kanang sa trono ng kanan ng Ama sa langit, ay increase our faith, Lord God. Itaas mo, dagdagan mo ang pananalig ko, Panginoon, namin, Panginoon. At ang mga naunang Kristiyano ay napakaganda ng kanilang mga examples. Hindi sila natakot mamatay, ibitin, pugutan ng ulo tulad ni San Pablo, itirik patiwarik, ibitin patiwarik katulad ni San Pedro. Taos-pusan nilang ginuwayan kasi mahal na mahal nila ang Panginoon. Dahil alam nilang mahal na mahal din sila ng Panginoon. Ganon din. So, hindi ibig sabihin magpapapugot na tayo ng ulo, hindi tayo pupugutan ng ulo kung tayo Kristiyano, hindi na tayo ibibitin patiwarik, hindi na tayo ipapakain sa leon. Madalas pa nga, pag tayo yung mga Kristiyano, nirerespeto na ng maganda, sabi ng Archbishop. Napakapalad na natin ngayon, sabi niya, pagka tayo pumunta sa ibang lugar, ibang tahanan, kape agad! Iistimahin ka, rerespetuhin ka, gagalang ka, at alukin ka ng kape, tinapay, at pagkain. Dahil nirerespeto ka bilang Kristiyano. Nung araw ay talagang mamamatay halos lahat ng mga Kristiyano na talagang super active, tulad ng mga disipulo, mga apostol, tulad ni Apostol Pablo. Magtiwala ka lang sa akin ng buong puso, sabi pa niya. Pinapagawa sa atin yan, mga kapanalig. Magtiwala tayo ng buong puso, walang pagdududa. Kasi pag nagduda, sabi ni Pastor Ed Lapis, hati po tayo. Nagdasal ka ng ganito, na ikaw ay pagalingin, pero hindi mo naman iniinom ang gamot mo, hindi ka nagpapacheck up sa doktor, nagdududa ka na ikaw ay gumaling. Pero pag naniwala ka tulad ng placebo effect, opo, may placebo effect po. At napatunayan na po yan ng science. May pinainom silang kunwaring gamot ng mga tao. Gumaling sa paniniwala nilang uminom sila ng gamot. Pero yun ang gamot na ininom nila ay tubig. Kunwaring gamot, placebo effect. Ang dapat natin ding tandaan. At ito na. Letting my spirit fill you with joy and peace. Ang aking espiritu, kung papayagan mo, ay pumupuno sa iyo ng kagalakan at kapayapaan. Kaya nandiyan po yung Galatians chapter 5 verse 22 at 23. Bahagi yan ng fruit of the Spirit, ang kagalakan, joy at kapayapaan, peace. Nandiyan pa yung faithfulness, gentleness, generosity, at self-control. That's it. Diyan po natin tatapusin ang ating episode 11. Sana po ay patuloy po kayong nandyan dahil patuloy po akong nandito kung papayagan ng Panginoon, at patuloy po sana tayong lumago. Sikapin nating lumago dahil if you aren't growing, you are dying. Anong mungkahi ni Coach Peter sa atin? Coach Peter Newfield, isang over 80 years old na very aktibo pa sa kanyang simbahang Mennonite, isang Kristiyano. At
Siya ay difference maker. Siya ay nagtuturo ng kabutihan para mapalago ang negosyo mo o nang mapalago ang sa sarili mo, because personal and business coaching po ang kanyang napakagandang serbisyo for 30 years now. At siya po ay nagpapatakbo din ng ibang mga negosyo niya na very, very, very humble itong si Coach Peter. Pag kailangan mo siya ay talagang nandyan siya. Kung di man niya masagot ng teleponong tawag mo ngayon, ay mag-leave ka lang ng message at tatawagan ka niya, or in-email mo siya, i-email ka rin niya. At meron siyang mga daily, kung gusto niyo makakuha ng mga magandang articles, mag-comment po kayo at ibibigay ko ang sa inyong pribadong email, hindi po doon sa public, nasa comments link, kundi ibibigay ko ng in private kung gusto nyong makausap si Coach Peter Newfield. Sabi niya, measure your progress and adjust your plans and actions to become better aligned with the past tense for success. Especially success sa paglilingkod sa Panginoon, success sa pagiging matapat sa Panginoon, success na pagpili ng maging marangal, whatever's true, whatever's pure, whatever's noble, whatever's commendable, whatever is good report. Nasa Philippians. Meditate on these things. Keep on doing the things you have learned, received, and heard in me, and the God of peace will be with you. Nasa Philippians chapter 4 verse 9 po yung dulo. Maraming salamat po sa inyo. At patuloy tayong kumapit sa Panginoon because God is forever in control. God bless. Bye now.